asin sa sanlibutan. Sabi dito, kung mawala na ng alat ang asin, paano pang mapapanahuli ito? Ito'y inahambing sa buhay natin, sa pananalita natin, sa kilos natin, sa karakter natin. Amen? Kaya sa part ng Biblia ang nabasa, pakingat tayo sa pagbibitaw ng mga pananalita. Kung tayo'y magbibitaw ng mga pananalita o mga salita, pag-iisipan at pag-aaralan natin. Baka ito'y makapagpabackslide, makasakit ng damdamin ng ating kapwa. Kasi yung masakit ng pananalita na tumagos sa kasukasuan ng iyong kapwa at nakasama ng damdamin, alam nyo po, yun po ay hindi na pwedeng mabawi. Amen? Parang piklat sa balat na sugatan ka. Kahit ilang edad ka na, nakatatak pa rin yan, lalo kung malalim. Malalim ang sugat. Nakatatak. Alam niyo po, itong mukha ko, parang rough road ito eh. Nung ako'y bulutungin, buong katawan, parang rough road yan. Amen? Yung po parang puso, ano yung patika? Yung parang mix na aking parang na itinatabunan, hindi daig ang meron. Ayan, si Baso. Amen po ba? Hindi, lilitaw pa rin yan kahit matagal na natin nakatatak. Amen? Pero ganun din ang salita ng pananalitan nyo na pag binitawan nyo ng buto sa kaibutuan, tagus-tagusan ng buto at laman. Alam nyo po, kahit magkabati kayo, iba na. Iba na. Amen? Noon kayo'y may mga ngiti, nagbebiso-biso pa. Ngayon wala na ang biso-biso, ngiting aso na lang. Hi, sister. Wala nang dating. Amen po ba? Wala na. May damage na. Kung ganun, ingat tayo. Pag ang asin ay nawala na ng alat, wala nang kabuluhan yun. Wala na. Wala nang lasa yun. Ang sabi, itatapon at yayapak-yapakan na lamang ng mga tao. Wala nang kwenta. Amen? Ganon din tayo. Kapag tayo nagsalita at naging matrato natin sa kapwa natin ay masama, wala na tayong kwenta para sa kanila. Nawawala yung dignidad, yung paggalang, yung respeto sa iyo. Nawawala, nababawasan. Kaya nga pa, tandaan nyo sa mga anak nyo, huwag nyo silang pag-uutusan at hindi nasunod. Huwag nyo mumurahin. Alam nyo bakit? Iba na ang bata ngayon, mapagtanim na, hindi katulad nung una. Lakihan mo lang ang nang mata ay talagang matakbo na sa sulok. Hindi, ngayon, pag may bita siya, unang maharap. Kaya, huwag niyong itutulad noon ang isip ng bata ngayon. Pwede niyong pangaralan, pero huwag niyong ipapahiya, iba na. Huwag niyong sasatan sa harap ng tao. Pag alis ng tao niyan, ikaw ang babalingan yan. Amen po ba? Iba ngayon at saka noon. Ang panalangin natin ngayon, ang tanging gagawin natin, panalangin para maging katulad natin, walang iba kundi prayer, pangangaral. At huwag nating bibitawan at huwag nating humpayang pangaralan ng salita ng Diyos. Huwag niyo sasabihin, ang titigas ng ulo niyo, bahala kayo. Bahala kayong tigas niya, bahala kayo kung maligtas kayo o hindi. Hindi. Sabi ng awitin sa atin, may pananagutan tayo sa isa't isa. Kahit yung ini-impige ninyo, hindi nasama. Nako, brother, nandiyan na naman, magkapalitan na naman ang mga DIC. Mag-i-impige na naman. Wala ka pa dito, brother. Nag-i-impige na kami. Wala namang nasama. Oo, madating hanggang ngayon, hindi. Hindi kayo magsawa. Sabi ng Bible, ginawa natin yung the best para sa kanila. Tinunod natin ang pinagawa ng Panginoon. At least, kung may mga hindi naman nila at wala na masama, at least, hindi tayo nagkulang. Ginawa ko ang pinakatabis Panginoon na yan ang nangyari rin sila sunod. Wala na akong kasalanan doon. Ligtas ka at naiwas. Pero kung katulad kayo, matay ka, malikas ka o ano ka, bahala ka sa buhay mo, matanda ka na. Ha? Minsan meron dito madalo na sa sister. Bahala na siya sister. Alam niya ang simbahan. Matanda na siya. Sister, daan na natin yung sister din. Huwag natin daanan, hindi ka-espiritu yun. May pagganong-ganon pa kayo. Wala nang ganunan. Wala nang. Bakit? Dito ba'y barkadahan?
Dito ba eh? Ay maganda nga ang daanan mo at akayin yung hindi mo ka-espiritu. Amen. Gusto mo lang malaki ang kasama mo. Kaya halos na kayo magkapalitan ng mukha. Kailangan naman, may ibang mukha tayong kasama. Natutuwa. Makaaking man lang kayo ng isang kaluluwa palapit sa Panginoon eh. Libo-libong anghel na ang nagpupuri sa kalangitan at para kang alam nagniningning sa kalangitan. Isa lang yun. Ang maakay mo. Ayan. Una, ang naman sabi doon, ang asin ay nag-represent sa damdamin o sa saloobin ng tao. Amen. Kapag yan ay tinitingnan mo at tuwan-tuwa ka, hanggang kaloob-looban na. Amen po ba? Meron na, sister. Ay, pinatawad na kita, nagpatawad na ako, pero ito hindi pa. Hindi totoo yan. Ibang nagre-represent sa damdamin mo. Taliwas sa iniisip mo at ginagawa mo yung damdamin mo. Kaya yung asin nagpe-present. Amen, yung alat. Nagpe-present yun. Pag ikaw ay umuti at masaya ka sa kapwa mo, totoo yung kaloob-looban yun. Pag hindi mo siya nakikita, kinagigiliwan, hinahanap-hanap mo siya. Amen? Pero pagkaharap mo lang, sister, masaya tayo, maglilingkod, tuloy lang tayo. Pero pag iba na naman ang kaharap mo, bayaan mo lang siya. Iba, taliwas ang nasa mo sa sinasabi mo. Nakukuha nyo? Yan, nagre-represent. At dalawa, iwan ko muna na yung asin. Alam na niyo, kahit hindi ko na-describe yun, pinasimulan ko lamang. Amen po ba? Pinuksan lang ng salita ng Diyos yung isip natin na kayo ang lalong magpapalalo. Amen? Ako, hindi pa naman ako nawawala ng alat. Amen? Ang pag-ibig at paglilingkod, may kabuluhan pa sa akin. Tanungin mo yung katabi mo. Kanina sa klase namin kay Bishop, tawa-tawa rin si Bishop, kaya natatawa kami. Sabi ni Bishop, ako may alat pa rin. Tangin yung katabi mo, may alat ka pa. Lalo ngayon, tag-init, talagang may alat pa yan. Sa mga singit-singit, maalat pa talaga yan. Hindi, may pakinabang ba? Amen po ba? Sabi, huwag mo sa, minsan nakarinig ako sa kapitbahay, sabi, ako'y tinatabangin na sa iyo, sabi ko sa asawa. Meron, dumarating ba sa inyo yun? Tinatabangan? Uy, huwag kayong tabang na sa asawa ninyo. Baka sagutin ka, mas matabang ka na sa akin. Uy, delikado yan. Baka humanap yan, may ibang alat. Kaya, asawa nyo, huwag kayong bibigaw ng langit. Di ba na kinasal kayo? Babae, sabi ni Padre, ibigin mo ba't mamahal habang nabubuhay ang lalaking ito? Hindi pa tapos si Padre, sagot ka na. Pag-unahan ka, may maralas akong naabay. Ang papel ko sa abay lagi ay nagsisindi ng kandila at 10 at huwag kang mamamatay at bakit yung maganda na ng buhay yun ang mga inabayan ko? Hindi ito yun. Ang niniwala sa sabi, walang tiwala sa sarili. Niniwala natin ang salita ng Diyos. Tanungin mo yung katabi mo. Sabi, ano nga dito? May alat ka pa. Ibig sabihin, may panala. Amen. Ay, nung dumating, na wala panala. Nawala na panala. Nawala rin alaga. Kaya buti ang mga kalingkuhin. Asa kanili. Kaya sabi noon na ko, ako sa brother, nawawala na akong ganang. Apain ka at mamamatay ka. Mayroon nagsabi, ako'y nahihipang huminga. Ay, huminga, kay mamamatay. Katulad ng kuya ko ngayon, inopera, nagkabukol ngayon, ganyan. Sa nagkabukol, parang dito, na may tubo. Ang lakas na, katulad natin, nakakaubo dito. Na malaki. Yung bus niya, maririnig kung tatakpan ng daliri yung bungat ng tubo. Tapos, doon siya hinga. Ay, minsan na inasabi sa akin, nahirapan akong, huwag kang ganyan, lakas-lakasan mo ang paghinga mo. Ako hindi Diyos na magbigay sa hinga. Wala akong
ginagawa ko, nasal kita. Nalasan mo ang magsasabi sa akin na hindi ako makahinga. Ikaw ang makakatulong sa sarili mo. Huwag naman yung sasabihin nyo, hindi ako makahinga, kayo naman. Hindi, kung hindi ka makahinga, magpahinga ka na. Saan kukuha kayong lakas sa inyo? Ang may mga alat pa at nagliliwa, bigay ng alat man, ha? Saan may nagsasabi sa inyo, pag ganito lang ang pinagdadaan ko, sister, sa buhay ito, hindi ko na alam kung saan nakukuha, hindi ko na alam kung paano kung mabubuhay ang pamilya. Ako na lahat. Sabihin nyo burol dahil may kandila doon sa burulan. Amen. Burol ito. Walang nagsisindi ng ilaw na inilalagay sa ilalim ng takalan, sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Amen. Noong unang panahon, wala namang sulat, walang kuryente. Ang bahay namin ay ang haba, ang laki, panahon ng Kastila. 7 ang ilaw na aming sisindihan. Pag alas 6 na, kami 3 pang maliliit, ang sabi ng inay ay, sindihan nyo ang mga ilaw. Ito naman 2 kapatid kong maliliit, kasunod ko, ayaw magsindi, mapapanlawin. O edi ako ang nagsisindi. Pag nasindihan ko na yung 3, titingnan ko, patay na naman yung 4, ay di abalikan ko. Yung mga gasira na nakapatong, ganun yan. So, kaya yun ay nakapatong sa lamesa, may patungan talaga yun na hindi mo pwedeng alisin doon para yung buong bahay ay matanlawan. Amen po ba? Ganon din tayo. Tayo ang nagre-represent sa atin ng ilaw, liwanag, hindi sa sarili natin. Liwanag na galing kay Kristo. Kaya lumantad kayo. Amen? Nasa inyo ang liwanag, nasa atin. Kaya lumantad tayo. Huwag niyong itatago. Huwag kayong magtatago. Amen po ba? Ikaw ang tatanlaw sa mga taong nadidiliman sa loob ng tahanan, di ba? Sabi ng mga aral ay, ano ang tawag sa nanay? Ilaw ng tahanan. Amen? Kaya ang nanay doon, talagang laging nakalantad siya. Amen. Laging siyang tumatanlaw sa mga nalalabuan ang iyong anak, nalalabuan ang iyong manugang, kung hiwalayan pa ang anak mo, amen. Kung makikisama pa, nalalabuan ang anak mo natatamad ng mag-aral, gusto ng magpamilya, ay bata pa, nalalabuan ang asawa mo sa hirap ng buhay, sa hirap ng pananalita mo sa kanya, amen. Kahit may iniintriga na, masama pa rin siya, puro masama ang nakikita mo, wala nang mabuti, amen po ba? Ikaw ang magtatanlaw sa Kanya dahil ikaw ang unang nakatanggap ng liwanag ni Kristo. Amen? At ang tawag naman sa tatay ay haligi. Siya yung tibay, siya ang magdadala. Ngayon nababaliktad na ang Bible. Amen? Sino na nagdadala ng pamilya ngayon at tumatayo na father de pamilya at nagtatrabaho? Kalimitan ay babae. Wala akong pinapatamaan, walang personalan. Kaya ang mga babae ngayong may trabaho at yung asawa ay wala. Sabi, wala kang magagawa, sumunod ka. Ako ang nagpapalamon sa iyo. Ay, kasalanan mo, minahal mo, natural mo palamunin yan. Huwag ka na magsasalita, tahimik ka na lang. Kaya hindi pa nga ako nag-aasawa, ayaw pang magpalamon ng hindi ko paano. Pag-isipan nga nyo yun. Ang dami nyo sinasabi, minahal man nyo, ginusto naman ninyo. Wala namang gumusto dyan, ikaw. Kasalanan mo, nag-asawa ka ng walang trabaho, edi magtiis ka. Pakainin mo, ikaw ang may trabaho. Ganun lang yun eh. Give and take. Kung ano yung nasa iyo, ibigay mo. At bibigyan ka rin naman niya. At magkakainan kayo. Amen? Magpapakainan kayo. Hindi pwedeng ikaw lang ang may trabaho. Kailangan din siya. Amen po ba? Kaya nagkakagulo, ang dami niyong mga binibintang, mga sinasabi. Lumantad ka.
Amen po ba? Ilantad mo ang liwanag sa ating kapitbahayan, sa ating kapwa. Magbigay ka ng liwanag sa isipan at sa katotohanan ng ating kapwa, liwanag na galing kay Kristo. Kaya ang saya ng pamilyang nadun ang Kristo, nadun ang liwanag. Amen? Lalo nanay ay maunawain. Amen? Pag sinabi ng anak, tinanong galing sa gawain, Mama, anong ulam? Kung ano lang ala dyan, pasalamatan mo. Anong klase, Ari? Galit ka pa, inatanong ka lang. Sabi ng anak ay, hindi na kakain tutol. Ay, di bahala ka. Hindi ganon. Amen? Madahan. Madahan. Kasi ikaw na yung nagbibigay. Malay mo na hindi niya maunawaan yung buhay niyo, yung kalalagayan niyo. Ikaw ang magpapaunawa. Kasi ikaw ang dapat nagbibigay ng liwanag para maunawaan nila yung pinagdadaanan ninyo. Amen! At sabi dito sa part 1, sabi dito, ang ugali ng isang disipulo o ng isang Kristiyano ay gaya ng asin. Sa verse 13, the disciple character is like a sword. Amen? Yan. Sabi doon sa part 1, salt is preserved. Ang asin ay nag-iingat o iniingatan. Ang asin ay nag-aalis ng baho. Amen? Maralas yan ay sa mga pagkain, sa food, sa mga ulam, sa isda, sa karne. Amen? Nag-aalis yan. Kung dadalhin natin sa Word of God na pinag-uusapan natin, oo, makasalanan tayo. Amen? Nagiging marumi tayo sa harap ng Panginoon. Amen? Minsan sinasabihan tayo ng ating kapwa, napakarumi mo, masama mo at makasalanan mo. Alam niyo po, yung karumihan natin sa paningin ng tao at paningin ng Diyos ay napapawi ng asin, ng salita ng Diyos. Amen. Katulad noon, wala pa tayo sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Hindi pa kayo naatin dito. Makasalanan tayo, maldita tayo. Lahat na ng uri ng kadamutan, masama na inasa atin, kamalditahan at kamaldituhan. Masama tayo sa kapitbahay, sa paningin ng ating kapwa. Pero, nang tayo'y nakinig ng salita ng Diyos, at yun ang nagre-represent ng asin, alam niyo po, napawi ang karumihan sa isip ng tao. Bakit? Ang sinasabi na nila ngayon, tingnan mo ang taong yan. Tingnan mo ang kumari ko. Dati yan ay napakarumi, napakasama niya, napakamakasalanan yan. Pero ako'y nagpasalamat nang siya'y nag-El Shaddai. At sinabi niya sa patutuo niya, pinakinggan niya, pinaniwalaan at isinabuhay ang salita ng Diyos. Nagbago na siya ngayon. Kaya nga ang sabi dito, napapawi ng asin ang baho. Diba? Nakalimutan na nila yung kasamaan mo, yung kabahuan mo. Minsan ay, pag nag-away kayo, oo, asarin mo ako, ilalantad ko ang baho mo. Napawi na ng lahat yon dahil sa salita ng Diyos. Dapat ganon, napapawi, hindi nananatili yung baho natin, yung kasamaan natin sa isip ng tao. Salamat sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos. Nakabawi ka. Kahit na medyo nga yung isda ilang araw na pag naasinan mo at nahugasan mo ng husto, nananariwa yon. Nakakapanariwa ng damdamin ang salita ng Diyos. At nakakapagpigil. Di ba? Minsan nagkakaroon na tayo ng takot sa Diyos. Napipigilan na natin yung kasama na tinatangka natin gawin natin sa kapwa. Amen? Bakit? Nagkaroon na tayo ng takot sa Diyos. At napawi ang baho natin sa paningin ng tao. Pangalawa, is phrenetic. Sabi doon, ang asin ay nagpapanatili ng pagiging bago. Pananatili ng pagiging bago. Tingnan nyo, dito marami na senior, sabi ng iba'y marami ng matatanda, ay nananatiling pagiging bata. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Nakakapanatili nang dahil ang asin ay nagre-represent sa salita ng Diyos. Nananatiling bago, hindi luma. Huwag kayong magsasalita ng luma.
Kaya pag tinatanong ang edad ko pag birthday ko, sabi ko, secret, hindi yun ang mahalaga. Bakit ang mahalaga bang maalaman ang edad natin? Ang pamantayan ko parang artista, nagbe-birthday pero hindi sinasabi ang edad. Amen? Kasi hindi yun ang mahalaga. Amen? Sinasabi ko na, tingnan na lang nyo sa mukha ko kung ilang taon na. Bata ka pa, brother. O, ay, sa inyo na nanggaling yan. Ay, kung sinabi ko ang edad, ay, matanda ka na pala. Kayo ang makakadiscover niyan. Amen? Kaya yung mga tao sa paligid natin, sila ang nakakadiscover, amen, ng mga anak ni Yahweh El Shaddai, na hindi naluluma ang paglilingkod, laging bago. Amen? Pangatlo, a sword is flavor. Ang asin ay nagbibigay ng lasa. Amen? Kaya magluto ka. Ang mga nakain ng walang asin, may mga sakit yan. Amen po ba? Kailangan kahit kaunti, may asin yun. Amen po? May panlasa. Lalo na kung ikaw ay hindi makakain. Tapos kakain ka pa ng walang asin, di lalo na. Amen po ba? Lalagyan mo kahit kaunti. Amen po, kahit paano. Yan ay nagbibigay ng lasa. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay rin ng panlasa. At ng gana. Tanungin yung katabi mo, ginaganahan ka pa ba? Na dumalo, na maglingkod. Ay, naku, wala na akong kagana pag lalo na kapag kayo nakikita ko. Baka sagutin ka, ay, lalo naman ako. Oo, yan. So, nagbibigay ng panlasa at ng gana. Pang-apat, sabi dito, ang asin ay ipinangalaganap at ipinakakalat at ibinabahagi sa buong mundo. Spread. Amen? Serve is spread. Ikinakalat. Kaya katulad natin sa kaya may MPG, gusto nating maikalat at maibahagi ang salita ng Diyos. Amen. Maging sa simbahan sa mga probinsya, sumasama ako. Pag sinasama ako ng mga taga-simbahan, sumasama ako. Amen. Tapos sila naman ang isasama ko, doon lang naman tayo lugi. Kasi meron namang mga naglilingkod sa simbahan. Pag ang inaakay tayo, sinasamahan natin. Pero pag sila naman ang sinamay, ayaw naman nila. Pero hindi naman tayo nanunumbat. At least nakisama tayo. Amen? Pinaunlakan natin ang invitation nila. Amen? Kasi gusto natin, kaya tayo nakikitungo, nakikiisa, i-spread yung salita ng Diyos. At doon naman ginagawa sa BEC, sa NPG, pinagninilayan yung salita ng Diyos, Daily Gospel o Sunday Gospel, pinagninilayan natin. Ikinakalat, wag nyo, yung natututunan nyo dito, wag nyo sasarilinin. Amen? Ibabahagi ninyo. O, example lang, hindi ako kukuha sa inyo, akong example ko. Pero hindi ko naman bubuhatin ang sarili kong upuan. Nung birthdayhan dito, 3 disciple, na dito tayo. Yung iba, nakita nyo ako, bigla akong nawala. Bigla akong tinawagan sa Caloocan, isang private na may okasyon. At ako daw ang gustong salita, mag-share. Hindi ko akalain na mas marami pa sa inyo yung attender, punong-puno yung malaking bahay. Amen? At talagang sila, ako nga ikinabahan din dahil alam bakit, kalagatian ng tuko, mayroong namimilipit sa katatawa at nagkandaihi na raw. Ay ako natakot din, baka hindi maulian, baka atakihin sa katatawa, hindi ko naman pinapatawa. Ay tumawa. Ngayon sa Ambil, no Sabado, ako'y tinawag, brother, kailan ka ulit babalik? Talagang hindi namin makakalimutan. Ikaw, pwede niyo akong makalimutan, pero yung sinabi ko, dapat yung hindi niyo makalimutan yun. Grabe talaga ang saya. Kakaiba yung espiritu na dala-dala mo. Ay maganda yun. Nakakataba ng puso yun. Amen po ba? Dahil nai-spirit ko, ibulgar ko sa kanila yung salita ng Diyos, nakapagpasaya. Kagigiliwang ka ng tao pag sila'y napasaya mo. At naturuan mo, amen, at sa pamamagitan na ikaw ang ginamit ng Panginoon, naranasan nila ang happy and prosperous na pamumuhay. Hindi pag nakita ka, huy, tago tayo na dyan. Maldita. Maganda yung, sister, pag nakikita kita, nalilimutan ko ang mga problema ko. Totoo lang. Meron naman, sister, alam mo, pag nasasalubong kita, ikaw pa naman ang nasalubong ko, sira na ang araw ko.
Mahirap yung ganun. Ang kailangan, ma-spread natin yung kabutihan. Amen po ba? Hindi yung, kasi pag nasasalubong niya, ay sister, kumusta kahapon pa kita inabantayan? Alam mo may bago akong balitas. Ano yun? Oh, nagchismisa na kayo. Ang i-spread nyo, ang mabuting balita, hindi ang masama. Halimbawa, sister, kumusta ka na? Ito, happy and prosper. Thanks God. Salamat sa Diyos, sister. Kumusta ni karamdaman mo? Wala na, tunaw na. Hindi yung sabi, sister, kumusta ka na? Ito, nahinga pa. Kumusta niyo sakit mo? Ay, ito na yata ang ikamamatay ko. Huwag ganun. Ang spread nyo ay yung mabuti. Huwag kayong magsasalita ng negative. Pakiramdam nyo, may sakit pa, huwag nyong ipubulgar na. Oo, ito, lalong lumalala. Huwag. Biblical, kung ano yung sinasabi mo, yun ang mangyayari. Kasi na doon tayo sa word na spread, isang bulat, ikalat, ibahagi, ihatid ang mabuting balita. Sabihin mo sa katabi mo, ang ihatid mo, mabuti, hindi masama. Kasi sabi sa Biblia, kung tayo ang pagmumula ng kasamaan at kasalanan, mabuti pa'y bitinan ka ng gilingang bato at itapon sa laot. Huwag tayo ang pagmumulan. Kasi pag may nagsabi, sister, alam mo, may ikukwento ako sa'yo. Alam kong masama ito. Pero sasabihin ko sa'yo para malaman mo. Yung masama, putulin mo na hanggang iyo na lang yun. Lord, huwag ko na itong maibahagi sa iba. Ang problema, siya mismo yung kinuwento sa iyo. Abagitin mo. Ikaw ang pinupunto niya ng taong yun. Mag-ingat ka sa kanya. Ay, di lalong sumama. Amen? Ang i-spread natin ay ang salita ng Diyos. Amen. Mark chapter 16 verse 15. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita. Pwede na doon spread. Amen. Mabuti ang ipakalaganap nyo. Kaya dito marami pang mga attender kasi alam kong mabuti ang itinakalat at binabahagi. Kami mga disciple, mabuti ang aming itinakalat. Amen po ba? Pag masama ang kinalat namin, hindi man kami mas hindi tatanggalin. Kasi may na-assign kaming kasamahan sa probinsya, hindi ako magbanggit ng pangalan, maigigi ang buhay ng angkan, ay pinagkulam ng tinoto, yung dahon ng gabing ginataan. Ang sabi, hindi pala siya nakain. Sinabi, bakit inapakain sa kanya ay dahon-dahon? Hindi naman siya kambing. Kaya hindi magandang huwaran. Lahat kahit hindi ko inakain, lalo ngayon maraming bawal sa akin. Kasi nagkaroon ako ng prostate. Alam naman nyo, ang nagkakaedad na binata, yan ang sakitin. Sa inyo naman mga babae ay mayuma. Amen po ba? Sa amin ay prostate. Yan. Hindi man kami nagmi-menstruation, kaya nabubuo yun. Amen. Kaya maralas yung nagkakaedad ay nagkaka-prostate. Amen. Yan. Kaya hindi ko na rin naman magaling na sa biyaya ng Diyos. Kaya maraming bawal. Kung alin pa naman yung binawal sa akin, ang sasarap. Sitsaron, pulang itlog, munggo. Lahat ng bawal, mamantika, binawal sa akin. Amen po ba? Kaunting tiis lang kasi gusto ko pang mabuhay. Amen? Marami ng bawal. Sa inyo din. Bagay, sabi nga ay, kung alin yung bawal, yun ang masarap. Oo, masasarapan ka, sandali lang. At masarapan ka ngayon, bukas nakabulagta ka na. Di bali nang hindi masarapan kung tatagal pa ang buhay ko. Kasama pa ang pamilya. Lahat tayo may mission pa. Amen? So, pangatlo, ito po, tapusin na natin dito. Ang ugali ng isang lingkod o disipulo ay tulad ng isang ilaw. Ayan. Sabi dito sa 1 John chapter 1 verse 5, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag sa amin sa inyo ng ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. Mithiin po natin, si Kristo lagi ang tumanlaw sa tahanan natin. O balikan natin yung nanay, siya ang ilaw. May kinaunsiling ako. Alam bakit ayaw nang lumalo yung lalaki? Bakit?
napundi na raw doon sa asawa niya. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang tagapundi. Kundi, magbigay ka ng liwanag. Paano naman ako, brother, sabi ng lalaki, dadalo pa. Punding-pundi na ako sa asawa. Sa bunga nga pala ang niya, punding-pundi na ako. Tandaan nyo, biblikal, kayo ay ilaw, hindi tagapundi ng ilaw. Ang tatay naman, haligi tibay. Wala na naman naasahan tibay minsan eh. Mas matibay pa ang nanay. Amen. Kasi siya ng lahat ang nagawa. Sa bahay, sa trabaho, sa buong pamilya, siya ang natin. Hindi masama yun. Patas ang buhay. Kasi pinangakuan niya yan kasi sa hirap at ginhawa, magsasama. Ganyan din tayo sa mga anak ni Yahweh at sa gawain ito. Kahit ano ang mangyari, tayo ang magbibigay ng lasa sa damdamin ng kapwa at tayo ang magbibigay ng liwanag sa ating kapwa. Tayo po lahat ay magsitayo. Alam niyo po, napakahaba pa yung outline ko pero susunod tayo sa binigay ng Panginoon. Nakalampas na naman nga ako. So itaas po ang lahat ng bagay. May gusto kong ipaawit pero hindi na po, next time na lang. Amen. Sa ikadalawang taon na naman, mauulit itong gospel na ito. Di doon tayo magpapaawit. Dakila't makapangyarihang Diyos, Ama Yahweh Shaddai, maraming salamat po sa mga salita mong aming napagnilayan. Nagbigay ito ng kasayahan at sa kasayahang yun ay naunawaan at nabuksan ng aming puso, damdamin at isipan upang magkaroon pa kami ng mas malawak na pangunawa sa iyong mga salita. Bless mo po, Panginoon, ang kanilang Biblia na hawak-hawak. Alam namin na kulang pa ang aming kaalaman at karunungan, subalit sa tulong ng Banal na Espiritu ay siya ang gagabay, papatnubay at magtuturo. Itaas ang tinataas nilang mga bag, wallet, Panginoon, laging punuin na nag-uumapaw na pinansyal, umalagang bagay para masuportahan ang pangangailangan ng pamilya araw-araw, pangangailangan ng simbahan at pangangailangan ng gawain ito. At dagdagan mo pa ang mga blessing naming tinatanggap upang kami man ay makapag-abot at makatulong sa mga taong higit pang nangangailangan ng tulong kaysa sa amin. Panginoon, alam kong kami gagamitin mong instrumento para magkaroon ng kalakasan, kapayapaan at pag-asa ang aming kapwa. Pagpalain din po, Panginoon, ang kanilang mga bag, wallet, tubig, asin, mga panyolito, mahalagang bagay, higit sa lahat ng mga tithes na para pangangailangan ng templo, at higit sa lahat ang mga love offering, mga hinahandog nilang financial, mga pagkain, ano pa mga bagay pang spiritual para maipagpatuloy ang pamamahayag ng iyong mabuting balita at para din sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita at para din sa pangangailangan ng mga lingkod mong isinusugo upang maibahagi ito sa mandako. Ikaw po ang magbabalik sa kanila, sabi ng iyong mga salita, ng gustong takal, siksik, liglig at nag-uumapaw ng mga biyaya. Kung paano mo kayo iningatan, hinatid ng malalahati sa dakong ito, pansamantala po kaming magkakahiwa-hiwalay sa mga oras ding ito at babalik sa mga lugar at tahanan na aming pinanggalingan, bitbit o dala namin ang gantimpala na nagmula sa iyo. Ang lahat po ng ito ay ipinagpapasalamat muli namin sa pangalan ng Panginoong Hesus kasama ng Espiritong Banal na naging tagapagligtas ng ngayon at magpakailanman at sa tulong po ng mabisang makapangyarihang mga panalangin ng aming Inang Biring Maria. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Brother and sister, para po sa naging katagumpayan ng pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon sa hapong ito, sabay-sabay po nating luwalhatiin ang pangalan ng ating Ama. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparan sa nung una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan siya naman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At banggitin ko lang po sa inyo, ang PFCC 20 Bulacan and Valenzuela ay may bago na pong head disciple, no? Si Brother Lito Rosanto at si Brother Antonio Pantino ay nalipat na sa Iloilo. Ayan, marami. Yung mga sabikarit kaming dito sa PFCC, wala pa po, kaming pa lang. Amen. Wala pang, hindi pa tapos yung evaluation para sa amin. Kaya hindi pa maglilipatan, pero magre-reshuffle. Salamat po sa inyong lahat. Next time ulit. Thank you. God bless us all. Give thanks.
Amen.